na naman tayo o pinagkalooban na naman po tayo ng Allahu Ta'ala ng pagkakataon na makapag-aral at magtipon-tipon sa ganitong uri ng platform o sa ganitong uri ng ating programa via online. So alhamdulillah at ipanalangin at patuloy nating ipanalangin sa Allahu Ta'ala na kanya tayong gabayan sa ating mga pag-aaral gabi-gabi. Sa ayos niya ang ating mga puso, ang ating mga intensyon, at patuloy niya tayong pagkalooban ng tawfik at hikmah. So bilang paalala po, una sa lahat, ganun din para sa akin na iwasan po natin na mag-on ng ating mga camera at gayon din ang ating mga microphone, mga mikropono. At iwasan po natin ang pagsasalita habang nagsasalita po ang ating guest speaker upang hindi po tayo agaw pansin o hindi po tayo makapag-interrupt sa pagle-lecture. So, ang paksa po na napili sa gabing ito upang ibahagi at ating pagbulay-bulayan ang paksa na pinamagatang huwag pasanin ang bigat ng mundo sa iyong balikat. So, isang napagandang isang napakagandang pagmumuni-muni nito mga kapatid. At ito ay mula sa ating butihing guest speaker na si Abu Ayman Mustafa. At bro, kung okay na at pwede na tayong magsimula inshallah. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Tunay na lahat ng papuri ay para lamang sa Allah Ta'ala. Pinupuri natin siya, humihingi tayo ng tulong sa Kanya at humihingi tayo ng kapatawaran sa Kanya. At nagpapagupkup tayo sa Allah Ta'ala mula sa kasamaan ng ating mga sarili at sa masamang mga gawa natin. Sino man ang ginabayan ng Allah Ta'ala ay walang makapagliligaw sa Kanya at sino man ang ligaw ng Allah Ta'ala ay walang makapagbibigay gabay sa Kanya. Ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban sa Allah Ta'ala. Walang katambal sa Kanya at ako'y sumasaksi na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang kanyang huling sugo at propeta. Fa ya ibadallah, usikum ibadallahi wa nafsi bitaqwallah, fa inna taqwallahi khairu zadin liyawmil ma'ad. Pinapayuhan ko kayo o mga alipin ng Allah Ta'ala at gayon din ang aking sarili na magkaroon ng takot sa Allah Ta'ala. Sapagkat ang takot sa Allah ang pinaka-mainam na baon para sa araw ng pagbabalik. Barakallahu fiik, Sheikh Ahmad, sa iyong napagandang pagbubukas ng ating programa. At bago natin tuluyang umpisahan ang usaping ito, ako ay humihingi na muna ng pagpapasensya sa inyong lahat dahil ako po ay na-delay ng halos 10 minuto. Sa kadahilanan na ang sala ngayon dito sa atin sa KSA ay nag-a-adjust. Kumbaga, mas humahaba na ngayon yung gabi. So, ang asar ngayon ay late na po siyang natatapos. Almost 6 to 7 minutes bago mag alas 4. At kapag ako ay magtutungo dito sa opisina galing ng masjid, alas 4 na po. And then syempre kapag mamadaliin natin yung ating paglalakad sa init po ng araw dito sa atin sa kingdom,
at aakyat pa tayo sa taas, hindi po tayo nagre-reklamo ha. Ang nais ko lamang po iparating sa inyo ay hinabol ko na muna yung aking hininga. Dahil kung makikita ninyo, hindi naman po tayo bumabata, tayo po ay tumatanda. Habang lumilipas po yung panahon, ay nakikita na po yung sign, yung tanda na tayo ay papalapit at papalapit na sa hukay. Hindi naman po lingid sa ating kalaman na lahat po tayo ay magpupunta doon. Kaya dati sabi kong gano'n, habang hinihimas-himas ko yung aking balbas, wala pa akong makikitang puti. 20 years ago. Ngayon, mashallah, nagkaroon na tayo ng mga uban. O meron na tayong mga puting balbas. At saka yung, yun, alhamdulillah. So mga kapatid sa pananampalataya, sa nabanggit na usapin o nabanggit na topic ng ating butihing tagapagseta, si Founder, huwag pasanin ang bigat ng mundo sa iyong mga balikat. Kung maalala ninyo, ito ay magkatunog doon sa musikang iniwan natin dati. Pasan ko ang daigdig. Mayroon pa yatang pelikula yun, ano? Pasan ko ang daigdig. Tayo bang mga Muslim, pwede ba nating sabihin na pasan ko ang daigdig, Abu Ayman? Ya Sheikh Ahmad, pasan ko ba ang daigdig? Pwede ba yon? Sa katotohanan, mga kapatid sa pananampalataya, bilang isang Muslim, dapat ay nag-iingat po tayo sa ating mga binibitawang salita. Dahil hindi mo alam na maaring ikaw ay nakapagsalita ng bagay na ito ay magiging dahilan ng iyong pagkakasala. Alam naman natin ang lahat ng mga bagay na nangyayari sa atin ay nasa karunungan, kaalaman ng Allah Ta'ala. Walang ibibigay ang Allah sa iyo na hindi niya nalalaman. Yan ang dahil dito, mga kapatid ko sa pananampalataya, isa sa mga dahilan kung bakit maraming tao ang nabibigatan ng kanilang buhay. Kumbaga, napakahirap bang mabuhay? Sila yung mga tao na kung titignan mo parang ang lungkot lagi ng kanilang muka. Parang kasabihan ng ating mga magulang, hindi na naman maiguhit ang iyong muka. Kapag inutusan ka, nagdadabog ka. Nang dahil dito, mga kapatid, sa tingin mo, pinapasan mo na ba ang daigdig sa kalagayan na ito? Ang lahat ng mga bagay na nangyayari sa iyo, na dumarating sa iyo, ay nasa kaalaman ng Allah Ta'ala. Nandyan na pinoproblema nila ang kinabukasan, ang kanilang kabuhayan, at ganun din ang opinyon ng ibang tao. Huwag nyo silang pansinin, hayaan nyo sila. Ang mga pangyayaring hindi nangyayari at maging ang mga itinakda ng Allah Ta'ala. Nandyan pa na maaring bukas, ano kaya ang mangyayari sa akin? Iniisip mo na kaagad. Sila yung mga taong advance mag-isip. Sila yung mga tao na hindi pa dumating yung bukas, pinoproblema na nila. Hindi ba dapat tayo ay maging magalak? Dapat tayo ay matuwa dahil sa araw na ito, alhamdulillah, ay ibinalik ng Allah Ta'ala yung ating kaluluwa at tayo ay nagkita-kita ngayon. Kung inyong nabalitaan na lamang, ang lindol sa Colombia, napakarami ng naiulat na namatay. 7.2 magnitude ang lindol doon kahapon. So ilan sa kanilang mga gusali ay nagkakahiwa-hiwalay. Nabibiyak siya at bumabagsak. Maraming naiulat na namatay sa kanila. Hindi ba dapat tayo ay magpasalamat sa Allah Ta'ala dahil hindi tumama sa atin ang lindol na yon? Hindi tayo nasalanta ng bagyo. Hindi tayo nalunod sa baha sa atin sa Pilipinas. Hindi ka natabunan ng basura na dulot ng mga pangyayaring ito.
Hindi ba dapat ikaw ay dumakila, magpasalamat sa iyong tagapaglikha dahil ikaw ay nabubuhay pa hanggang sa ngayon? Ang puso ng isang mananampalataya ay hindi dapat maging alipin ng labis na pag-alala. Kaya dapat ikaw bilang isang Muslim, ano man ang darating sa iyo bukas, magpasalamat ka sa Allah. Ano man ang datnan mo sa susunod na araw, magpasalamat ka pa rin sa Allah. Bakit? Ibinalik ng Allah Ta'ala ang iyong kaluluwa. Ito ay dapat na magkaroon tayo ng tawakkul, pagtitiwala sa Allah Ta'ala. Yung yakin, magiging matatag ka sa pananalig mo sa iyong tagapaglikha. At ganoon din sa tinatawag natin na rida, kasiyahan sa itinakda ng Allah Ta'ala. Kaya dahil dito, sinabi ng Allah Ta'ala, "Ba'udhu billahi minash shaitanir rajim, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna zalika ala Allahi yasir." Ila akhir ayat. Sabi ng Allah, walang anumang kapahamakan na nangyayari sa lupa o sa inyong mga sarili, maliban na ito ay nasa isang talaan bago pa man namin ito nilikha. Tunay na ito ay madali para sa Allah Ta'ala. Bilang kasunod ng ayat sa Surah Al-Hadid, sabi pa ng Allah Ta'ala sa kanyang pakahulugan, upang hindi kayo labis na malungkot sa anumang bagay na nawala sa inyo, at upang hindi rin kayo labis na magalak sa anumang ipinagkaloob niya sa inyo. At sa Allah ay hindi nagmamahal sa bawat mapagmataas at mapagmalaki. Ang dalawang talatang ito, mga kapatid ko sa pananampalataya, ay nagtuturo sa atin tungkol sa qadar, ang pagtatagda ng Allah Ta'ala sa lahat ng bagay. Inna khalaqnakum kullu shay'in biqadar. Tayo ay nilikha ng Allah Ta'ala. Kautuhanan na tayo ay nilikha ng Allah Ta'ala na may kanya-kanyang tadhana. Ito ay nasa kanyang kaalaman at nakatala bago pa man ito mangyari. Bago pa mangyari yung lindol sa Colombia, alam na ng alayan. Bago pa man magkaroon ng baha sa Pilipinas, alam na ng alayan. Nung tayo ay nagkaroon ng namumuno na gano'n yung kanyang ginagawa, alam na ng alayan. Dahil ito ay naalaman lahat ng Allah Ta'ala. Ngunit ang talatang ito, mga kapatid ko sa Islam, ay hindi lamang nagtuturo ng tungkol sa qadar. Itinuturo ito na kung paano dapat maging paano maging dapat kalagayan ng puso ng isang mananampalataya. Likayla ta'su ala ma fa'takum, upang hindi kayo labis na malungkot sa anumang bagay na nawala sa inyo. Yes, mayroong mga namamatay, mayroong mga nabubuhay, mayroong mga yumayaman, mayroong mga naghihirap. Ang problema rito, mahirap ka na, pinaghihirap ka pa. Isa sa mga bagay na tumatanim sa isip ng mga Pilipino, tayo bilang isang normal na manggagawa, naghihirap ka na at sinasabi pa nila na sila na maghihirap pa. Parang kapag gagamitan natin ito ng pangunawa, ano ba? Mas lalo mo ba kaming pinapahirapan? Ikaw na tagapamuno? Naway mga kapatid sa pananampalataya, ang mga bagay na nangyayari sa atin ngayon ay pag-aanin ng Allah. Alam na ng alayan, maaaring bukas makalawa, baka siya ay mawala na.
Maring sa susunod na taon ay hindi niya na matapos. Pagaanin ng Allah ang ating mga pinagdadaanan, mga kapatid. Hindi ibig sabihin ito na bawal tayong malungkot. Ang kalungkutan ay bahagi ng pagiging tao. Siyempre naman, kapag ikaw ay nawalan ng mahal sa buhay, nawalan ng ari-arian, nawalan ka ng mga bagay na iyong lubos na kinalulugdan, talagang malulungkot ka. But ang ipinagbabawal dito ay ang labis na pagkabalisa o yung pagkasira ng iyong loob, kawalan ng pag-asa at pagtutol sa pagtakda ng Allah Ta'ala. Yan ay kagustuhan at kalooban ng Allah Ta'ala. Wala tafrahu bima atakum. At upang hindi kayo labis na magalak sa anumang ipinagkaloob niya sa inyo. Kapag pinagkalooban tayo ng Allah Ta'ala ng kayamanan, kalusugan, magandang trabaho, pamilya o mga tagumpay, dapat tayong magpasalamat sa Allah Ta'ala. Ngunit huwag maging mapagmataas, dapat mawala sa atin yung ganon. Kasi may mga tao kapag sila ay nagkakaroon ng pera, nagiging mataas sila. Nagkakaroon sila ng tinatawag na pagmamalaki sa kanilang sarili. Mashallah, ito yung napagsumikapan ko. Nagkaroon ako ng pera, nagkaroon ako ng bahay, nagkaroon ako ng sakyan, nagkaroon ako ng magandang mga asawa, 4 pa nga sila. Sana ay magkaroon sila ng magandang asawa, amin. At nakalimutan na ang lahat ay biyaya mula sa Allah Ta'ala. Kahit gaano pa kaganda ang iyong mahal na asawa, gaano man siya kagwapo, yan ay kalooban at kagustuhan ng Allah. Hindi porket ibinigay siya ng Allah, mashallah, ang tingin mo sa iyong sarili, napakaganda mo, napakagwapo mo na. Yan ay kagustuhan ng Allah Ta'ala. Yan ay kalooban ng Allah Ta'ala para sa iyo. Kaya dapat na ikaw bilang isang alipin ng Allah ay dapat mong malaman na kapag ikaw ay nawalan, dapat ka magtiis. Na kapag ikaw ay dinatnan ng biyaya, dapat kang magpasalamat. Na kapag ikaw ay nagkaroon ng pagsubok, nandyan ang iyong pagtitiwala sa Allah Ta'ala. Na kapag ikaw ay nagtagumpay, manatiling mapagkumbaba. Ang mga bagay na ito, na kapag ito'y na-i-apply mo, nagawa mo sa iyong sarili, inshallah, ikaw ay tutulungan, tayo tutulungan ng Allah Ta'ala na malampasan na kahit anumang pagsubok na ibinibigay ng Allah. Ang taong tunay na nakakaunawa sa kanyang tadhana ay hindi madaling wasakin ng pagkawala at hindi rin siya madaling malasing sa tagumpay. Ang nalalasing sa tagumpay, sila yung mga taong mahihina ang iman. Nandiyan na nakilala na siya, nandiyan na siya ay nagkaroon ng kanyang mga pangailangan, nakakalimutan niya na ito ay nanggaling sa Allah Ta'ala. Kaya ang puso niya ay manatiling nakasandal sa Allah Ta'ala sa panahon ng hirap at ginhawa. Kanino tayo sasandal? Sa Allah Ta'ala. Dahil sa kanya nanggaling ang lahat. Ito ang magandang kaugnayan ng talatang ito na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapag dumating sa kanya ang kaginhawaan, siya ay nagpapasalamat, kaya ito ay mabuti para sa kanya. At kapag dumating sa kanya ang kapighatian, siya ay nagtitiis, kaya ito ay mabuti para sa kanya. Khairul lahu, mainam para sa kanya, mabuti para sa kanya. Ito ay isalaysay ni Imam Muslim. Ipinapaalam ng Allah Ta'ala, mga kapatid ko sa pananampalataya, na ang lahat ng nangyayari ay naitala na bago pa man likhain ng mga ito. Ang kaalaman na ito ay nagbibigay ng kapanatagan sa ating mga puso upang hindi ito malunod sa labis na kalungkutan na sa mga nawala at hindi rin maging mapagmataas sa mga natamo. Kaya walhamdulillah,
isang napagandang relihiyon ng ating kinalalagyan ngayon. Ginagawa tayo ng Allah Ta'ala na mamuhay ng balanse. Kapag ikaw ay mayroong mga pinagdadaanan, magtiwala ka sa Allah. Kapag ikaw ay nandyan na tumatanggap ng mga biyaya, nagpapasalamat ka sa Allah. Tingnan nyo kung gaano kabalanse ang pananampalatayang ito. Hindi ba dapat magalak ka, Abu Ayman, dahil ikaw ay ginabayan ng Allah sa pananampalatayang ito? Noon dati, nung ikaw ay hindi pa mananampalataya, basta kumain ka, matulog ka, magtrabaho ka, sapat na para sa'yo. Pero ngayon, alhamdulillah, ikaw ay naghahanda sa mga susunod na mga araw at mayroong mga pagsubok man sa buhay mo, ikaw ay nagiging matatag. Hindi mo iniisip na ito ay parusa ng Allah Ta'ala, bagkus pinagtitiisan mo ito. Sana ibigay ng Allah Ta'ala ang katatagan ng ating mga puso na harapin ang mga pagsubok ng Allah Ta'ala. Palagi na lang nating naririnig ang mga pagsubok dahil sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, tayo ay susubukan. Susubukan at susubukan ng Allah Ta'ala hanggang kailan ka magtitiis at hanggang kailan ka makikipaglaban sa mundo ito. Hanggang kailan mo gagawin ang mga bagay na kinalulugdan ng iyong tagapaglikha. Nang dahil dito, mga kapatid sa pananampalataya, sinabi ng Allah Ta'ala, huwa alladhi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Siya ang nagbaba ng kapanatagan sa mga puso ng mga mananampalataya. Subhanallah. Di ba nagiging panatag tayo kapag iniisip mo ito'y kalooban ng Allah Ta'ala? Makikita pa rin ang iyong ngiti, makikita pa rin ang iyong ngipin kahit ikaw ay pinagbibigyan na ng mga pagsubok. Napakarami mong mga pinagdaanan, napakarami mong maraming mga bagay na nawala sa iyo pero nandyan na ikaw ay nanatiling nakahawak sa iyong paniniwala sa Allah Ta'ala. At ganoon din, sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, pagsikapan mo ang makakabuti sa iyo, humingi ka ng tulong sa Allah Ta'ala at huwag kang hinaan kapag may nangyari. Huwag mong sabihin kung ginawa ko lamang ito, kung di sabihin ito ang itinagda ng Allah Ta'ala at ginawa niya ang kanyang naisin. Sabi ng propeta, sallallahu alaihi wasallam, huwag mong sabihin na fa'altu kana kada wa kada. Huwag mong sabihin na ganon. Bago sabihin mo, sabi niya, qadarallahi wa ma sya'a fa'al. Kung ginawa ko lamang ito at ito, sabi niya, sana naging okay na. Pero ito ay tinagda ng Allah Ta'ala at ginawa niya ang kanyang naisip. Kaya ang lahat ng mga bagay na nangyayari sa iyo ay nasa kamay ng Allah Ta'ala. Kaya ang hadith na ito ay nagtuturo ng 4 na dakilang prinsipyo. Una, magsikap sa kabutihan. Pangalawa, humingi ng tulong sa Allah Ta'ala. Pangatlo, huwag sumuko. At bilang pang-4, tanggapin ang kadar ng Allah Ta'ala matapos gawin ang nararapat. Ang taong patuloy na nabubuhay sa kung sana. Kung sana ikaw na lang ang aking minahal, sabi ng iba, ay hindi ako nagkaganito. Yun ang akala mo. Yun ang nasa isip mo, pero ang totoo, yun ang gusto ng Allah sa iyo. Nagkaroon ka ng asawang tarantado, loko-loko, yun ang gusto ng Allah sa iyo. Nagkaroon ka ng asawang babaero, at least hindi naging lalakero. Mahirap kapag ang asawa mo
ay hindi nga babaero pero lalakiro siya, napakalaking problema. Pero ang lahat ng mga yan ay nasa kagustuhan at kalooban ng Allah. Kung kailan ikaw ay tatawag sa Kanya sa oras na ikaw ay nangailangan. Kaya dapat, isa lamang yung tatawagan mo, wala na iba. Tatawag ka lamang sa iyong tagapaglikha. Kaya dahil dito, mga kapatid, sa pananampalataya, napakaraming mga bagay na dapat nating ipagpasalamat sa Allah. May dumating sa iyo o wala, magpasalamat ka pa rin sa Allah. Maaaring ang dumating sa iyo ay hindi mo gusto, pero alam ng Allah na ito'y makakabuti sa iyo. Mayroong mga bagay na gustong-gusto mo, nanalangin ka pa, nagtahajjud ka pa, lahat ng mga sunna ginagawa mo na. Tumatayo ka sa kalagitnaan ng gabi para ikaw ay manalangin sa Allah Ta'ala at sabihin mo yung iyong nararamdaman sa taong ito. Pero kapag hindi ito ay pagkakalob ng Allah, walhamdulillah. Ibig sabihin, yan ay bagay para sa iyo. Kapag ikaw ay hindi pa nagkaroon ng lalaking mag-aasawa sa iyo, anong problema? Kasi wala namang magiging single kapag kagustuhan ng Allah. Maaaring ikaw ay maging single dito sa ibabaw ng mundo pero bibigyan ka pa rin ng Allah na mapapangasawa kapag ito'y ginusto mo talaga. Kasi kung ano yung mahal na mahal mo, ano yung gustong-gusto mo, ibibigay sa iyo ng Allah. Magtiis ka lamang sa mga pagsubok ng Allah Ta'ala dito sa ibabaw ng mundo. Sinabi ng propeta kay Ibn Abbas radhiyallahu anhu sa hadith ni Imam At-Tirmidhi at ginawang sahih ni Sheikh Albani, alamin mo na ang lumampas sa iyo ay hindi kailanman itinagdang tumama sa iyo. At ang tumama sa iyo ay hindi kailanman lalampas sa iyo. Allahu Akbar, gano'ng katindi, gano'ng kalalim. Kahit Tagalog lamang nababasahin natin, malalim na yung kanyang pakahulugan. Ulitin natin. Sinabi ni Propeta Muhammad SAW kay Ibn Abbas, alamin mo na ang lumampas sa iyo ay hindi kailanman itinagdang tumama sa iyo. Subhanallah, no? Mapapaisip ka tuloy, ano? Tama, ano? Subhanallah. Kasi Propeta Muhammad SAW, wa ma yuntiku anin hawa. Hindi siya nagsasalita sa kanyang ganang sarili. Sabi pa niya, at ang tumama sa iyo ay hindi kailanman lalampas sa iyo. Ibig sabihin, para sa iyo yan. Huwag mo ibibigay ang sarili mo, huwag mo isusuko ang sarili mo, huwag mo ibababa ang iyong bandela, ang bandela ng La ilaha illallah. Ang ilan sa atin, dahil sa sila ay nagkakaedad na daw, sabi nila, ako ay lampas na ng kalendaryo, malapit na akong ma-expire. Hindi ko alam kung ano yung term na expire. Na-expire na siya, wala na, hindi na pwede. Wallahu alam. Malapit na ako ay ma-expire. Hanggang ngayon, hindi pa ako nagkakaroon ng asawa. So, ang ginawa niya, dahan-dahan na tinanggal ang kanyang abaya, kanyang nikab, ang kanyang hijab, at tinanggal niya na totally ang lahat. Ito ay isang matinding kalapastanganan sa pagtitiwala sa Allah Ta'ala. Kung ano man ibigay ng Allah sa iyo, hindi ka makapag-asawa, huwag mong ibibigay ang iyong sarili sa anumang bagay na ikagagalak ni Shaitan. Kasi matutuwa si Satanas, sabi niya, ito na siya. O, ito na, mga boys, mga brothers. Tawagin pa niyang brothers yung mga luko-luko, yung mga manyakis. O, ito na, sabi niya, naglantad na. O, kayo na, bahala dyan. Allahumma musta'an. Patawarin tayo ng Allah. Sinabi pa ng Allah Ta'ala, huwal ladhi, nabanggit natin kanina, siya ang nagbaba ng kapanatagan sa mga puso ng mga mananampalataya. Ang sakina ay hindi bunga ng dami ng pera, unang kawalan ng problema, ito ay kaloob ng Allah Ta'ala sa pusong nagtitiwala sa Kanya. Sabi ni Ibn al-Qayyim, rahimahullah, may kakulangan sa puso na wala makapupuno kundi ang Allah Ta'ala. Sino ang magpupuno ng kulang na yon? Nandyan ang Allah. Hindi ka pababayaan ng Allah basta ikaw ay hindi nagpapabaya sa iyong trabaho sa iyong tagapaglikha. Sabi naman ni Sheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, sabi niya,
Ano ang magagawa sa akin ng aking mga kaaway? Sabi niya, ano ba magagawa nila? Ang aking paraiso at hardin ay nasa aking dibdib. Ang kanyang paraiso daw ay at hardin ay sa kanyang dibdib. So ibig sabihin, walang makakakuha noon dahil siya ay lubusang nagtiwala sa kanyang tagapaglikha. Walang makakakuha niyan kahit anong gawin mo. Yung kakulangan na yan na wala sa iyo, hanapin mo sa Allah, hindi sa mundong ito. Dahil ang mundong ito, hindi yan magtatagal. Lahat ng nandito, kullu man alayha fan. Lahat ng nandito ay mawawasak, masisira. Walang maiiwan dito. So yung nandito, temporary. Walang forever dyan. Kaya ipinapakita sa atin na ang tunay na kapanatagan ay nasa puso, hindi sa mga kalagayan ng buhay. Panatag ka na ito'y may ibinigay na pagsubok ng Allah. Walhamdulillah. Ako pa rin ay mahal ng Allah. Panatag ka dahil sa mga nangyayari sa iyo. Walhamdulillah, kahit anong mangyari, nasa loob pa rin ako ng Islam. Hindi ako susuko sa lahat ng mga ibinibigay ng Allah sa kadar ko na ito dahil ito ay nalalaman ng Allah. Mga minamahal na mga kapatid sa pananampalataya, huwag nating hayaan na ubusin ng mga alalahanin ng ating pananampalataya. Hayaan mo siya. Walang sino man sa atin na walang iniisip. Walang sino man sa atin na walang pinagdadaanan. Lahat tayo mayroong kanya-kanyang pasanin. Pero huwag maging dahilan ito para pasanin mo ang buong mundo. Yes, nahihirapan ka, pero sino nagbigay nito? Sino ang sumusubok sa iyo? Sino ang makakatulong sa iyo para malampasan ang problemang ito? Ang social media, ang iyong Facebook, ang iyong Twitter, ang iyong TikTok. Ang pagkipag-usap mo sa iyong mga namahram, sila ba yung makakatulong sa iyo? Waliyadu billah min zalik, na ilayutan ng Allah Ta'ala sa mga kagaya nila, na nakipag-usap sila sa hindi nila kaano-ano. Sila ba yung makakatulong? Ang pagbebenta mo ng iyong sarili. Abu Ayman, hindi naman ako ganun ha. Hindi ako nagbebenta. Yes, tayo alhamdulillah, alam natin yon. Malay nyo, may mga nakikinig sa atin na mga non-Muslim pa. Diba, bakit ako ginawa ng Allah na ganito? Dahil may nais sa iyo Allah. May gustong mangyari ang Allah sa iyo. Maring mga bagay na dumating sa iyo para maisip mo, ma-realize mo, may kagustuhan, may gustong mangyari ang aking tagapaglikha sa akin. Kaya dahil dito sinabi ng Allah Ta'ala. Sabi ng Allah, wala tahinu, wala tahinu, wala tahzanu. Wa antumul a'luna in kuntum mu'minin. Surah Al-Imran, verse 139. Sabi ng Allah, huwag kayong manghina at huwag kayong malungkot sapagkat kayo ang magtatagumpay kung kayo ay tunay na mga mananampalataya. Alhamdulillah. Tayo bilang isang mananampalataya, grabe, magtatagumpay ka. Bakit? Nandiyan ang tulong ng Allah. Kaya huwag kayong malungkot. Huwag kayong manghina, sinabi ng Allah Ta'ala. Huwag kayong malungkot, sabi ng Allah Ta'ala. Bakit? Kayo yung mga magtatagumpay. Magtatagumpay sa mundo ito, bi'idhnillah Ta'ala, magtatagumpay tayo lalo't higit sa lahat sa kabilang buhay. Mga kapatid sa Islam, ibig sabihin nito na hindi na tayo malulungkot. Hindi ganun. Abu Ayman, sinabi kasi na Abu Ayman, maging masaya ako. Huwag na akong malulungkot, huwag na akong manghihina. So, magiging masaya na ako. Kapag kaharap ko yung mga kamag-anak ko, kakilala ko, kaibigan ko, kahit ako'y nawalan, ngingiti na lang ako kasi sabi ni Abu Ayman hindi po ganon.
Normal na ikaw ay malungkot, pero huwag mong pasanin ang daigdig. Huwag mong ilagay ang mundo sa iyong balikat. Normal na ikaw ay malungkot, pero huwag kang panghihinaan. Huwag mong dalhin palagi ang kalungkutan. Ang ibig sabihin ay huwag natin hayaan ang kalungkutan ang mamuno. Mamuno saan? Sa ating buhay hanggang sa tayo ay mawalan ng pag-asa at pagtitiwala sa Allah Ta'ala. Sinabi ng Allah Ta'ala, tandaan ninyo, tandaan mo Abu Ayman, sinabi ng Allah Ta'ala, ala bidikrillahi tatmainul qulub. Sabi ng Allah Ta'ala, katotohanan sa pag-alala sa Allah, natatagpuan ng mga puso ang tunay na kapanatagan. Di ba kapag ikaw ay nandyan na nag-isa, subhanallah, 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 alhamdulillah, naalala mo yung Allah, nakakaramdam ka ng sakina. Nagiging panatag ka kahit gaano karami ang maibinibigay sa iyong trials ng Allah. Kahit ano yung pinagdadaanan mo, nandyan na ikaw ay panatag. Bakit? Nandyan na alam mo na tutulungan ka ng Allah Ta'ala. Kaya kung nais natin na magkaroon ng payapang puso, dagdagan natin ang ating pagdarasal. Ginawa mo ang 5 beses na pagdarasal. Gawin mo yung sunnah ratiba, 12 sa loob ng isang araw. Nandiyan ang salatul duha. Nandiyan ang salatul witr. Nandiyan na kapag ikaw ay natapos na magsagawa ng wudu, magsagawa ka ng 2 raka, damihan mo, dagdagan mo sila. Paramihin ng zikr, zikrullah. Basahin ng maluwalhating Quran. Hindi yung nakadisplay lamang doon sa ating mga cabinet. Minsan, mas nabibigyan natin ng prioridad ang ating mga cellphone. Ito, real talk ha. Nabibigyan natin ng oras ang ating phone, ang ating mga cellphone, gadgets natin. Kaya minsan, ang mga asawa natin, babae man o lalaki, nakakatulugan na natin sila. Hindi mo alam, yung palang mister mo, ay gusto kang ihag, gusto kang lambingin. Ganon din si Mrs. Pero dahil sa parehas kayong may cellphone, talikuran na lang. Nakaharap sa paderang isa, nakaharap sa kawalan ng isa. Hanggang sa mabitawan na yung cellphone at makatulog na. Di ba yun ang nangyayari sa ating panahon ngayon? Mag-asawa, magkasama sa loob ng bahay, yung kanilang Quran na pwede nang guhitan ng larawan ng kanilang mga iniidolo ay hindi nila nabubuksan. Hindi ba't mas mahalaga na buksan ang maluwalhating Quran kaysa ating mga cellphone? Hindi naman natin pinagbabawal na ito gamitin. Ang punto rito, meron kang Quran sa iyong cellphone. Yalla, go ahead. Walang problema. Pero yung mushaf, sumpaman mga kapatid, balikan mo yung Quran mo sa bahay, yung mushaf mo. Ilang araw mo nang hindi nabubuksan. Subukan mong gumuhit o kaya idaan yung iyong daliri doon kung magkakaroon ng marka ang iyong daliri. Kapag ganun kapatid, matakot tayo sa Allah. Humingi tayo ng kapatawaran sa Allah. Hindi tayo nakapagbukas ng mahabang panahon ng mushaf, ng kalamullah, ng salita ng Allah Ta'ala. Hindi po natin siya nabuksan. Ito ay isang napakalaking insulto sa ating mga sarili na mas may oras ka sa cellphone mo, sa gadget mo, kaysa doon sa salita ng Allah Ta'ala. At ganun din, syempre, mga kapatid ko, sa pananampalataya, iwasan ang labis na pag-alala sa mga bagay na wala tayong kontrol. Dumating sa'yo, go with the flow. Pero wag naman sana na go with the flow, kung ano yung lakas ng agos, ay sasabay mo rin, malulunod ka dyan. Hindi ganun ang punto, ganito.
Meron dumating sa iyo na pagsubok. Paano ko i-handle ito? Unang-una, magtiwala sa Allah. Pagsubok ng Allah. Magtiwala ako sa Allah Ta'ala. Manalangin ako sa Allah Ta'ala. Mag-zikir ako sa Allah Ta'ala. Magbabasa ako ng Quran kahit mabigat yung dinadaanan ko. Sige lang. Kasi nandiyan ang tulong ng Allah. Pero kapag ikaw halimbawa, go with the flow, sumabay ka doon sa agos ng tubig sa Marikina, kung saan sa Pilipinas, tatangayin ka dyan. Kapag wala kang tiwala sa Allah Ta'ala, sasama ka dyan, baka malunod ka pa, kahit gaano ka kagaling lumangoy. Kung taga-ilog ka, huwag mong sabihin marunong kang lumangoy abuay man. Hindi ka nyan sasantuhin. Bakit ka mo? Nawalan ka ng tiwala sa Allah Ta'ala. Pero kapag ikaw, go with the flow, at ikaw ay nagtiwala sa Allah, inshallah, ikaw ay tutulungan ng Allah Ta'ala. Kaya dahil dito, bilang panghuli, ipaubayan natin ang ating mga gawain sa Allah Ta'ala matapos na gawin ang ating mga tungkulin. Nandiyan ay ikaw ay nagdasal, nandiyan ay ikaw ay nagtiwala sa Allah Ta'ala, nandiyan ay ikaw ay nagtiis, at marami pang iba. Umasa ka sa tulong, gabay, patnubay ng Allah Ta'ala. Kaya dahil dito, ito po yung bagay na dapat ay hindi natin nagiging expression. Pasan ko ang daigdig. Maaring napakinggan ninyo, maaring napanood ninyo, pero hindi ganon. Kapag pasan mo ang daigdig, paano kaya ang mga propeta? Paano kaya sila na mga kasamahan ng propeta? Radiyallahu anhum. Paano yung mga sumunod sa mga sahaba na ito? Diba? Sa hirap ng kanilang pinagdaanan, kung kanilang pasan ng daigdig, pasan nila ang mundo, pasan nila ang mga bagay-bagay, baka hindi na tayo dinatnan ng mensahe ng Islam. Kaya yan ay dahil sa kanilang pagtitiis, pagtatyaga, pagtitiwala, pagmamahal sa Allah Ta'ala, na ang mga bagay-bagay na nangyayari sa nila ay nasa kamay, kalooban, kagustuhan ng Allah Ta'ala. Allahumma inna nas'aluka quluban mutmainnah wa nufusan radiyah wa imanan sadiqah wa tawakkalan alayka haqqat tawakkal. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. O Allah, hinihiling namin sa iyo ang mga pusong panatag, mga kaluluwang nasisihan sa isang tapat na pananampalataya at tunay na nagtitiwala sa iyo. Aming Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang kabutihan sa mundong ito at ang kabutihan sa kabilang buhay. At iligtas mo kami mula sa kaparusahan ng apoy ng impyerno. Hadha wallahu alam wa sallallahu sallam ala nabiyina Muhammad. Okay, jazakallahu khair ya akh sa napakagandang